kabila, dito. Hindi, hindi. Sa ibang tali. Dito. Hindi pala sumunod kami. Matapos ang ilang sandali, nailigtas din ng lalaki. Padayo, POAC Civil Aviation Service, ma'am. Isa si PO 3rd Glenn Padayaw ng Philippine Coast Guard Station Camarines Sur sa mga sumaklolo sa lalaking nasa video. 10 taon na sa serbisyo si PO 3rd Glenn. At sa kanilang unit, siya ang nakatokang kumuha ng detalye ng mga lugar na kailangan ng rescue. Kung may bagyo po, nakikommunicate po ako sa kanila kung kailangan po nila ng assistant sa Coast Guard. Sinasabihan ko lang sila, ma'am, binibigay po namin yung contact number namin para kung in case po ng kailangan po ng service po nila ng Coast Guard, tumatawag po sila sa amin, ma'am. Kwento niya, bisperas pa lamang ng Bagyong Christine, marami nang humingi ng saklolo sa kanilang opisina. Nahirapan kami, ma'am, kasi Martes po kasi, ma'am, ng gabi. Nag-deploy na po kasi kami, ma'am. May mga tumawag na, ma'am, na kailangan, ma'am, ng evacuation. Kasi tumataas na, ma'am, yung tubig. Pumunta kami, ma'am, dito sa may barangay ng Pili na may kinuha po kami doon na napakataas na po ng tubig at napakalakas po ng agos. Isang ginang na may kasamang bata ang inilikas nila at isinakay sa isang floater habang humahagupit ang bagyo. Agad naman nilang nailigtas ang dalawa. Kinabukasan, kumalma na ang panahon. Pero hindi pa rin dito natapos ang kanilang hamon. Sakay ng kanilang bangka, sinuong nila ang baha na halos kasing taas na ng mga puno. Pakay nilang hanapin ang isang babaeng na-trap daw sa loob ng kanyang bahay. Maya-maya pa natuntun na nila ang bahay ng babae. Ay! Teka lang daw. Ha? Buksan niyo na. Buksan nila. Ba? Diyan ka lang, Ibo. Pagkilat na lang po yung pinto. May ilan ding na-trap sa second floor ng kanilang bahay. Matapos ito, sunod naman nilang inilikas ang iba pang residente gamit ang rubber boat para maitawid sa ligtas na lugar. Pero habang abala si PO 3rd Glenn sa pagsasagip ng buhay ng iba, hindi maalis sa kanyang isip ang kalagayan ng kanya mismong pamilya. Nung araw na po na may bagyo, tumatawag sa akin asawa ko na patas na nga daw ang tubig sa bahay nila sa Libon. Nandun po kasi yung family ko, yung asawa ko at anak ko at nanay at mga kapatid niya. Tumatawag po sa akin, hindi ko naman po masagot kasi nasa rescue operation kami. So after my rescue operation, tumawag ako sa asawa ko kung kumusta sila doon. Hanggang sinabi niya sa akin, ma'am, na nag-evacuate na sila kasi yung tubig sa bahay namin, ma'am, sa Libon hanggang bubong na. Ngunit wala siyang magawa dahil ito ang kanyang sinumpaang tungkulin. Unang-una, ma'am, masarap, ma'am, na nakakatulong ako, ma'am, sa ibang tao kasi yung pasalamat pa lang nila sa amin, ma'am, napakasarap na, ma'am, pakinggan. Kaya sabi ko sa part ko, mahirap sa isang rescuer na naiauna namin yung ibang tao kaysa family namin pero wala kaming magawa. Ang masaklap na isasakripisyo na rin daw niya ang kanyang oras para sa pamilya sa tuwing may ganitong klase ng sakuna. Almost kaming lahat ng tropa dito, ma'am, walang uwian. Sino po, ma'am, ang matitira sa amin kasi wala nang magre-rescue, ma'am. Lahat naman kami, ma'am, na rescuer dito sa Coast Guard, dito sa Camarines Sur is taga Bicol. Wala na po, ma'am, matitira kasi kung uunahin po namin ang pamilya namin.
Sa karanasan ni PO 3rd Glenn, ito na raw ang pinakamalalang sinapit ng kanilang lalawigan. Sobrang gulat po ako ma'am kasi taga rito po ako sa Bicol. First time ko pong makita, ganito pala ako sa Bicol. Sobrang taas ka ako ng baha. Bila po ako naawa sa mga tao po kasi nung time pong nagpapa-evacuate kami, ang laging sigaw ng tao sa amin, "Sir, pa-rescue kami sir. Sir, kailangan namin tulong dito sir." May tali ka po, tali! Napakahirap po kasi para sa part namin ma'am. Kailangan po namin gumamit ng tali na ilalangoy po namin sa itatali namin po ma'am sa nyog or kung saan po may puno para po kami mapuntahan namin yung bahay.